marami sa ating mga tagapakinig ang hindi pamilyar sa salitang frailty o Mhm. kahinaan. Paano ito naiiba sa simpleng pagtanda at bakit ito isang kritikal na konsepto na dapat maunawaan ng bawat pamilya? So ang frailty po ay napaka-obvious lalo na nung panahon ng COVID. Okay. Kasi Mhm. nakita po natin na yung hindi lang po sa edad pala, pero yung pong mga nangangailangan na ng tulong bago pa lang sila magkasakit ay mas naaagad ang kanilang mortality at hospitalization Mhm. dahil sa frailty. So ang frailty po, pag ginamit natin may checklist po tayo, unang-una po, yung hindi nila mapaliwanag ba't sila pumapayat. Oo. Ah. Pumapayat ng may gana naman, pero pumapayat. Tapos po, yung kailangan na rin ng tulong sa paglalakad. Mhm. Yung madaling mapagod, yung hindi nila malakad yung dati niyang inalalakad, paakyat o kahit na diretso lang ang lakad niya, Mhm. no? Tapos meron din po mga sakit gaya ng frequency of falling na link din po sa frailty. Hmm. So, yan po ay kailangan nating pag-aralan mabuti. Pero nung pinag-aralan nga po namin sa Fit for Frail, nalaman po natin na kadalasan po sa 6 na municipalities na nagawa namin ng pag-aaral, 15 to 16% po ang frail sa ating senior citizen. Ang nakakatuwa po, sa Region 1, sa Ilocos Sur, Mhm. 5% lang ang frail. So, yun ang dapat natin malaman. Ano ba sekreto sa Region 1? Mhm. Bakit ang baba ng frailty doon? Dahil kasi panay Hmm. gulay ang Opo, kinakain sa palagay po Ilocos. namin yun. Sasab diet. Opo, so madami pong frail, pero hindi pala lahat ng lugar sa Pilipinas ay mataas ang frailty. Mhm.